Ministry, Ministry, Ministry. Kagising, basahin mong mabuti. Ano ang iyong pagkakaintindi? Magkutunog silang tatlo, ngunit magkakaiba ang kahulugan ng mga ito. Ano ba ang ministeryong pinagkatiwala sa iyo ni Kristo? Ikaw ba ay nagbibigay todo-todo? O baka naman namamali na minsan ang iyong motibo? Paalaala lang, dapat tayo ay palaging sigurado lalo na pagdating sa ministeryo sapagkat hindi ito laro at mas lalong hindi ito biro sapagkat si Kristo ay seryoso na tumawag sa iyo. Kagising, isang malakas na amen tayo dito. Pag-uusapan natin yan ngayong gabi kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi po sa inyong lahat na mga kagising at mga bagong kasama naming mga kagising mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gabi pong ito, muli po nating i-enjoy ang ating pong usapan patungkol po sa ating panibagong topic ngayong gabi. Yes, magandang lalaki at babae po tayo. Happy Tuesday lang po again. It's already Tuesday. Magandang araw, tanghali, gabi sa bawat iba't ibang parte po ng mundo. It's Tuesday time. Isa na naman pong mabunga at masayang kwentuhan ngayong gabi ang ating pong gagawin. At nais po naming marinig ang inyong mga tinig once again po. Kung kayo po ay may mga gustong sabihin sa atin pong pag-uusapan ngayong gabi nito, pwede po kayo mag-comment below. At amin po itong babasahin upang marinig po ang inyong mga tinig at maganda rin po yung marinig po namin yung galing naman sa inyo. At ito po ay doon po sa comment below ay pwede po tayo magbasa ng iba't ibang mga mensahe na maaari makatutulong at makakakuha po tayo ng iba pang makapagpapadagdag sa ating pag-uusapan ngayong gabi nito. Yes, so be free po to comment anything po about sa atin pong topic ngayong gabi dito po sa episode natin. Pero wag po nilang kakalimutan, Daddy. Kalakip po ng inyong pagko-comment po sa ating comment section. Don't forget our official hashtag for this night. Yes. That is hashtag GK Ministry, sapagkat yan po yung pag-uusapan natin. Alam kong nauunawa at unti-unti nyo na pong nakikita kung ano yung pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, let's talk about, Daddy, yung last topic natin, last Tuesday. Okay, yung topic po natin last Tuesday is about ECQ, a season 3, kung saan ang ibig sabihin po nun ay enhance your communication and quality time with the Lord. Knockdown, yes. Yan yung nagtatawanan tayo, no? Kasi ang dami-daming nanonood, ang dami-daming share, pero lumabas, isa lang ang nanonood. Pagkatapos tayo ng Facebook. Yeah. Mukhang na-knockdown, Daddy. Mukhang na-knockdown, ang episode no? natin last week, yes. Kasi kadalasan nakikita na kaagad natin gaano karami nanood. Pero last episode po natin, nagtaka ho kami kasi hanggang kinabukasan ay isa lang ang views. Na-glitch po isa ang lang, no? kabataan. So anyways, ito po yung pinakamaraming actually nag-share, pinakamaraming nag-comment. Kaya minsan talaga hindi na ako naniniwala kung ilan na nanonood at ilan ang online kasi minsan ang dami-daming nanonood pero ilan lang nag-a-appear. So, but anyway, ang mahalaga kasama po namin kayo. Right. Yes, ang mahalaga lagi po namin kayong kasama tuwing Tuesday at nakikita po namin that you are commenting. Yun po yung mahalaga. Alam po namin may kasama kaming kakwentuhan every Tuesday. Yes, at nakakatuwa po kasi napakarami po nating nagko-comment, no? Though meron po kami mga hindi nababasang comment. Sobrang bilis kasi, Just Daddy. because sa sobrang bilis po ng mga comments, minsan po ay lumalagpas na. So kung meron po kayong comment at hindi po namin nabasa, hindi po ibig sabihin ay hindi po namin kayo pinapansin. Yep. It so happen lang po sa sobrang bilis ng mga comment, minsan hindi na po namin talaga nababasa. But pagkatapos po nun, chine-check namin at doon lang namin nalalaman, ay, meron pala nag-comment. So, but we really appreciate all your comments,
or your likes, love, and care for this ministry. We appreciate it so much. Yes. So bago po tayo magsimula sa ating ngayong episode, ngayong gabi, meron lang po kaming lambing sa inyo ni Daddy. Ngayong gabi po, let us continue to spread the gospel of the living God through sharing. Ito pong episode po natin ngayong gabi. Please kindly share it to your messenger. Yes. Share it to your own account po na meron po tayo sa Facebook. Let us spread the gospel of the living God. At sa mga nanonood po na nandito ngayon, continuous lang po to react, comment, Right. makasama po kayo sa kwentuhan at usapan na meron po tayo ngayon sapagkat napaka-mahalaga ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. Bakit, Daddy? Kasi ano po bang topic natin ngayong gabi, Because Daddy? today episode is about Ministry, or ministry. Yan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ulitin po ulit namin kung ano po ang topic natin. Una, ministry, saka yung totoo pong Ministry. Yes. Yan. So tonight, Daddy, before anything else, let's differentiate yung tatlong bagay na yon para at least lalong maunawaan ng bawat isa kung ano po yung gusto nating iparating ngayong gabi. Sige, diretso mo na yung una. Okay, the first one po, yung ministry, yung mean na malaki po, it means overdue, that leads to idolatry. So sometimes, na po yung ministry natin, it can be an idol. Okay? So nagiging ministry over the Lord. Mas busy sa kingdom rather than to the king. Kaya ministry, nauuna yung mga bagay na ginagawa. Remember this, guys, hindi po masama na gumawa kasi yan po talaga yon. May tawag tayo, may gagawin tayo sa ministeryo. Pero over the Lord, si Lord pa rin ang mahalaga sa atin rather than sa anuman pa pong mga bagay na meron po tayo. So it's too much for the kingdom and not for the king. True, totoo So po ang yan. pangalawa po is about ministry or myself or glory to me na tinatawag, ano? It's about not God, but it's about you. Minsan kailangan po nating tignan, baka hindi na po natin naibibigay ang kaluwalhatian at pagtutok sa Panginoon, kundi nasa atin na. No? Kaya ministry na ang nangyayari. So, i-differentiate po natin kung ito ay we're doing this for God or we're doing this for our glory or for ourselves. That's right. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi nito. And then lastly, Daddy, yung the right spelling po ng ministry, na po ang ibig sabihin po niya is from the Greek word diakoneo. Tama po ba, Daddy, magpo-pronounce ko? Diakoneo, Diakoneo. Okay, na ang meaning po niya is to serve or douoleo. Ang hirap po sa Greek, di ba? Meaning to serve as a slave. So, ibig sabihin, ang ministeryo po ay patungkol sa paglilingkod sa Panginoon at sa tao po for the glory of the living God. Meron ka pa Yes, po ba, ang Daddy, gusto mo ministeryo ay patungkol paglilingkod sa Diyos. Of course, when you serve God, you serve the people. That's why there are saying that when you love God, you love the people as well. Yes. You cannot love God without loving the people. And at the same time, you cannot serve God in the ministry without serving the people in the ministry. Yes. Kaya ngayong gabi po, let us check ourselves. Nasaan po tayo? Lalo tigit yung mga tumatagal na sa paglilingkod sa Panginoon. Daddy, no? Baka mamaya ministry na or ministry na. So let us always go back doon sa pagkakatawag po natin. Bakit? Kasi ang Panginoong Kristo, Daddy, ay nag-example, which is, sige po. Okay, sa Matthew chapter 20 verse 28 says, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yes. So, di ba, si Jesus, when He came, He didn't came to be served, but to serve. Yes. No? Sabi nga ni Jesus, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Yes. So, ayan po. Yan po yung talata. That's why, again, let's go back. And habang tumatagal po, kailangan mabalikan po natin
kung ano yung rason at purpose kung bakit po tayo naglilingkod sa ating Diyos na buhay. And we will give you some keys po para mas lalong maging effective po ang pagmi-ministry natin at maiwasan ang ministry at ministry. So here are some keys po that we saw in the Word of God na pwede pong maging makatulong sa atin para maging effective po tayo through the ministry. So ito yung mga susi, no, para tayo ay maging epektibo sa ating ministeryo, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Of course, number one dyan, Yes. relying on the Holy Spirit. We need to rely in the power of the Holy Spirit. Zechariah 4:6 says, it's not by, this is what the Lord says, it's not by the force, nor by the strength, or it's not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. So mahalaga po na tayo ay nakadepende sa banal na Espiritu. Because you know, sometimes we think about the words, we think about the messages, and you have reserved already message, but the Holy Spirit has a message, and that's the need. And when you are relying in the Spirit, the Holy Spirit will give it to you, and you will give it rightly the needs of the viewers or the one who you are serving in the ministry. Yes, so rely in the Spirit po. You have to remember, God is the author and the finisher of our faith. Siya din po ang tumawag sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. That's why we have to trust Him always. If there is someone na makakaalam pagdating sa pagdedirect at paggalaw sa ministeryo, walang iba po yon kung hindi ang banal na Espiritu. That's why we have to rely in the Holy Spirit. As Right. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 also, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen po ba, Daddy? So rely in the Holy Spirit. Right. Pangalawa pong keys for us to have this effective ministry, as for 1 Corinthians 14:33, it says, for God is not a God of disorder, but of peace, as in all the meeting of God's holy people. Pangalawa po, have an order, or you need to have a system in your life. Kung gusto nyo po magkaroon ng ministeryo o maging maayos ang ministeryo po natin, first, rely on the Holy Spirit, and I believe when you rely on the Holy Spirit, God will gonna give you order para gawin po ang ministeryo sa buhay po natin. Ayusin po natin ang schedule, ang activities, ang sarili po natin sa kaayusan na ibinibigay ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi ke-sera-sera. Meaning you have plan. Yes. You have a plan for this. You are not just serving, Ke-sera-sera. go, but you have step-by-step plan to do it. Because the Lord, when the Lord wants you to do something, He will give you vision. Yes. And that's why the Lord told us, the Lord told in the Word of God that write it down. So that's why kinakailangan nating isulat, kailangan nating ilagay sa kaayusan, True. nakaplano para sa ganon, ang ating gagawin ay hindi kesara-sera o right. hindi basta-basta na lang o hindi go na lang, kundi ito ay merong kaayusan. Bakit? Sapagkat ito ay nasa plano. Alam natin kung saan tayo magpapasimula at alam natin kung saan tayo magwawakas. Yung pasimula at yung mga hakbang na gagawin natin Yes. sa ministeryo hanggang matapos natin kung ano man yung ipinapagawa ng Panginoon. So yun yung sinasabing may May order. kaayusan. Yes, true. May kaayusan sapagkat merong plano. Yes. So it goes well also, Daddy, sa spiritual na buhay po natin. Tama po ba? Yes. It goes also not only to the ministry but even to our personal life. Kung gusto nyo po mag-grow spiritually, you need to have a plan. You need to have an order in your life. Alam mo dapat kung kailan ka magbabasa. Alam mo kung dapat kung kailan ka mananalangin. So again, have an order for us to be an effective ministers of the Lord. Okay, pangatlo, make an excellent effort. No, Yes. Colossians chapter 3, verse 23 says, work willingly at whatever you do.
as though you were working for the Lord rather than to people. Yes. No, kailangan ho natin gumawa sa Panginoon na talagang yung the excellent way. No, yung pinakamainam ika nga. And you can do all things with an excellent way when you will do it for God's glory alone. No? Kung para sa Panginoon ko ito ginagawa eh. So ibibigay ko yung pinaka-the best. Yes. Yung pinaka-mainam ko kasi Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon ng ating pinagsisilbihan sa ministeryo. Kapag kaganyan at presidente ng mga presidente. So pagkaganyan ang pinaglilingkuran mo, ibibigay mo talaga yung pinakamainam na maibibigay mo sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At kapag yan ang iyong ginagawa, ibinibigay mo yung the best para sa Panginoon, yung pinakamainam mo, yon ang paggawa sa ministry. Yes, amen. You will become an effective. Tama po ba, Yes. Daddy? And that's one of the mantra of Daddy for God's glory. Yan po yun. Yung excellence. So, sa atin po, you've got to understand, excellence is not about you have a good things, but doing the best thing to what you have. Katulad, Daddy, one of the great example, itong gising kabataan. Tama po ba, Right. Daddy? Hindi naman nagsimula na maayos lahat yung gadget natin, pero as the Yes. days goes by, because your mantra, our mantra for the glory of the living God, we want to give everything that is best, yung pag-host natin, yung mga gamit natin, hanggang sa unti-unti, nakikita natin na talagang may nangyayari. Again, it's not having the best that you have, but doing the best kung anong meron ka, and that is making an effort of excellence, and you will become an effective ministers for that. Just giving the best of the best that you can do for God. No, the Lord is not looking for what you don't have. Yes. But God is looking for what you have. Just like when He asked Moses, ano ba yung meron ka? Sabi ni Moses, tungkod. So yun, anong ginawa ng Panginoon? Yung tungkod, yun ang gumawa ng himala na Yes. ginamit ng Panginoon, doon dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. So, all you need to do is give the best of the best that you Yes. have. Kung ano yung pinakamainam na pwede mong gawin, that's it. Yes. Ibigay mo ito para Yes. sa Panginoon. Sa pa pong example, for you to become effective, makikita niyo naman po si Daddy. Punta po kayo, attend po kayo ng Gising Kabataan, Connectas Room, ganyan po yan kagagil mag-speak. Pumunta po kayo, kahit konti lang po ang pinagsasalitaan niya, and that is the great example of being excellent. No matter saan ka man nakaharap, ano man ang hinaharap mo, you're going to give everything and the best, all for the glory of the living God. Oh yes, thank you for saying that. Kasi alam nyo, hindi ko naman po nilalahat, pero meron pong mga ginagamit na sa ministeryo na kapag ka nakapagsalita na sa malakihang gawain, ay namimili na ng pagsasalitaan. Kailangan, ilan ba ang audience diyan? Sa ano bang gawain niyang pinag-imbita mo sa akin, no? You know what? Jesus Himself, when He ministered to the people, when He ministered to many, He gave His best. When He ministered to the 12 disciples, He gave His best. When He ministers to some of the people, He gave His best. So that's what I am doing. That's why we have teaching in our leadership, School of Leadership, Jesus kinds of leadership, Yes. or Jesus leadership. Because we want to follow the step of the Lord Jesus Christ on how He made the leadership. So when He made the ministry, when He made the leadership, He gave the best that He can give, all for the glory of the living God. So para ikaw ay magkaroon ng Effective ministry. epektibong ministeryo, Make an excellent. do it an excellent way or effort. Which is, Daddy, nakikita rin po natin, medyo tagalan natin ng konti dito kasi mantra natin to, Daddy, no? Yung, which is, kasi yung ibang church, ang thoughts nila to the excellence is yung, kailangan maganda ilaw, kailangan, which is, dapat po rin yan, dapat maganda rin Yes. po yan, needed po yan, kaya lang yung doing the best, kasi, which is, Daddy, yan yung nakita po ng leadership sa inyo, and ito yung sa isang tinuturo, no, Daddy, yung
ang mga leaders, even to our church, kahit isa lang yung tuturuan. Kailangan turuan mo ng the best. And yan yung nakuha namin. For God's glory, na po, dito po sa atin, kahit isa lang yung tinuturuan, the way na magturo ka ng 10, the way na magturo ka sa crowd, pag isa lang yung tuturuan, isang kaluluwa, dapat same passion, same intensity, same thing yung gagawin mo. Bakit? Kasi you know that's all for the glory of God, doing the best for God. Yes, alam niyo ho ba kung bakit ko ito itinuro? Just because this is my personal experience. Naalala ko po noon, nung ako po ay baguhan pa lang sa Panginoon at talaga namang bago pa lang naman ng palataya, naalala ko po, and I hope he's watching right now, si Pastor Ben. Na pastor na ngayon. Noon kasi lang siya, a leader pa lang siya noon. No? And nako, alam niyo ho ba, mag-isa lang akong bina-Bible study noon. Nakatira siya sa somewhere in Rosario. Pinupuntahan niya ako sa Kapitolyo. Kasi doon ako nakatira. Matyaga siyang pumupunta sa bahay at tinuturuan niya po ako kahit isa lang ako. And look at me now for God's glory. Nagagamit ngayon, hindi lamang po sa church sa pinagpapastoran ko, hindi lamang po sa Mandaluyong, kundi sa buong Pilipinas, at hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, ay dinadala po tayo para mangaral ang salita ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi sa mga tinuturuan ko mga leaders, huwag kayong manghihinawa at huwag kayong mawawala ng gana kung ang kaharap nyo ay iisa lang. The same effort, the same best, and the same intensity that you have when you are teaching to many are the same intensity that you need to use when you are teaching even in one person. Because remember, they will feel it. The person will feel it if you are giving your best when you are teaching him or them. At kapag naunawaan nila, naramdaman nila, na talagang binibigay mo yung pinakamainam na effort, magkakaroon yan talaga ng interest. Nagkakaroon yan talaga ng interest at talagang makukuha niya yon. Mananamnam niya yon. At kung gaano kayo ka-eager at ibinibigay yung the best sa inyong pagtuturo at naghahanda, yon ang makukuha niya. Yes. Because remember, you cannot give what you don't have. Even you are a good teacher. Even matalino ka, summa cum laude ka, o ano ka pa man, magaling ka mang magturo. Pero kung hindi ito buhay sa'yo at hindi mo nararamdaman, para ka lang batingaw na bumabatingaw. At hindi nila mararamdaman ang itinuturo mo because you cannot give what you don't have. So if you teach the best of the best, he will feel it and he will do it as well. Yes, so much for that. Nasa halfway na po tayo ng kiss po natin. And if you have an experience or you have an idea, please kindly comment it to our comment section so that we can read po ang inyong mga comment para alam po namin, nakasama po namin kayo sa usapan at kwentuhan po ngayong gabi. Again, just for a recap, sa 3 puntos po natin na nakita ngayon, and we'll give you the other half po. No, first, relying on the Holy Spirit. Second one is have an order, have a system, make a plan. And then lastly, make an excellent effort, giving your best for the glory of God. Those are the 3 things po para tayo maging effective sa ministeryo. And we will, sundan na po natin, Daddy, and we will give you the other 3. Halfway, ito po yun. The 4th one is to build on the substance, or everything must be founded in Christ. After relying on the Holy Spirit, after having an order and giving an effort to God, let us build the substance, or everything will be founded in Christ Jesus. As 1 Corinthians chapter 3, verse 10-11, it says, because of God's grace to me, I have laid down the foundation like an expert builder. Now others are building on it. But whoever is building on this foundation must be very careful. For no one can lay any foundation other than the one we already have,
Jesus Christ. So it simply means po, ang ministeryo po o anumang bagay, kung ano man ang paglilingkod na meron ka po, nagtuturo, sumasayaw, kumakanta, you're part of a worship team, you're a part of usher ministry, you're a part of eating ministry. Kasama Camping yan ministry. minsan. Okay? Whatever ministry you have, dapat po, ang ating substance always build on Christ Jesus. Lahat po ng bagay ay nakarevolve kay Jesus Christ. Ang lahat ng bagay ginagawa para kay Kristo. Ang lahat ng bagay ay itinutulak para kay Kristo sapagkat walang ibang bida, walang ibang magaling, walang ibang dapat na sikat, at walang ibang dapat na maitataas ang ministeryo po natin kung hindi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Because if your main foundation is Jesus, alam mo, yun naman talaga ang dapat nating tinuturo. Our main foundation is Jesus. So if your main foundation is Jesus, tutubo yan. Tutubo yan at mamumulaklak at mamumunga. Bakit? Kasi nasa tama ang pundasyon mo. Umiikot ang ministeryong ginagawa mo sa ating Panginoong Hesukristo at hindi sa sarili, hindi kung kani-kanino, hindi nakarely sa kaibigan, o marami ba akong kaharap, o ano pa mang bagay, kundi ang pinakampundasyon ng iyong paggawa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yes. So again, build on your substance. That it means everything must be founded in the Lord Jesus Christ. Panglima, Daddy. May babasahin ka po muna. Magbasa muna tayo. Sige po, okay? that's good. Sabi ni Marjorie Mandak, wala tayong magagawa kung wala sa atin ang ating Panginoon. Tama. Yes. Because we are nothing without Jesus, without Christ. Okay. Ito po, kay Denmark Villesa, it says, mahihirapan tayong magturo kung hindi nakikita sa buhay natin yung mga bagay na tinuturo natin. Yes, totoo po yan. Oo. So, sabi ni Renato, saan na ba yan? Myra Vales. Myra Vales, Pastor JC Gasmentaton, sa lahat ng ministry na meron tayo, sa Diyos ang papuri. Tama. Yes, amen. Mahalaga to, no, na ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos ang kapurihan. Ito po, Grace Mendez, sabi po niya, platform don't make you. They only expose you. Yes. Tama. Totoo po The yan. platform cannot make you. It's only exposure actually. No, sa likod noong platform o entablado, sino ka? Yes. At ano ka? Yon ang napakahalaga. Parang ngayon, kaharap nyo ho kami. Makikita nyo, pag nandito kami, talagang maayos sa maayos, pero pag nasa bahay kami, nakasando lang. So, pero ang mahalaga doon is, sino ka ba talaga na nagtuturo? Sino ka kapag ka nasa sarili mo na ikaw na kwarto? No, mahalaga po ang pinag-uusapan natin. Apo, so, ito pa. i-share nyo pa po ito. Ito po, Daddy, mas magandang comment ito. Si Mami Venice Febrer, may kasama pang 100 stars. Yan yung magandang comment, Daddy. May kasama pang stars. The best for God, not for men. Again, the best for God, not for men. Kasama po ang 100 stars. So, Okay, that's it. sasagutin kita dyan. Meron din kasamang 100 star. Si Patricia, Eunice, Sabala. Sabi niya dito, our main foundation is Jesus. Si Jesus lang ang bida. Yes, Tama. totoo po yan. Huwag pabida. Dapat si Jesus ang bida. Huwag kang pabida. Yan. O, ikaw, meron ka pa ba? Okay. So, medyo naghahang na po. Okay, so, number 5, bigay muna natin Sige po. bago ulit tayo mag-comment, magbasa ng mga comment. Number 5, protect and focus on our secret place. Ito yung ating sinasabi na kanina pa in Matthew chapter 6, verse 4, give your gifts in private, in your Father who sees everything will Father who sees everything will reward you. Okay, yung mga ginagawa natin, ay gawin natin ang wag expose. Or
ah, sa ibang pananaw di naman o sa ibang ibig sabihin nitong protect and focus on our secret place is yung ating mga time sa Panginoon, Yes, quiet yung time. yung oras mo sa Diyos, bigyan mo ng intimacy. Bigyan mo ng quality time for God because minsan ito yung hindi natin napoproteksyonan eh. Yung ating panahon sa Panginoon, yung ating devotion, yung ating intimacy with God. So, you cannot have a good intimacy to others unless you have a good intimacy with the Lord. You cannot give anything to others unless you receive from God. Yes. Because remember, we are doing ministry and the ministry that we are doing is from the Lord Jesus Christ. So kung ito ay galing sa Panginoon, dapat lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin natin, galing sa Panginoon. So dapat proteksyon na natin yung oras ng pakikipagniig natin sa Diyos. Ano yung ating secret place, yung ating quality time with God, yung ating intimacy with the Lord. Because if we have intimacy with God, and if we protect our quality time with the Lord, I tell you, you can have as well a quality time in serving God. Yes. So guys, please hear this. Hear what the Spirit is saying. Napakalaga po nito for us to be effective ministers of the living God. Itong protect and focus on our secret place. Bakit? Kasi marami pong lingkod ngayon, they are successfully in public, but privately they are broken. Marami, they are publicly, they are successful, laki ng ministeryo, pero they don't have a good quality time and secret place in the Lord. See, bakit? Kasi pwede po yan mangyari habang tumatagal, kinakasanayan natin yung ministeryo. Pero again, is that the will of the living God to each one of us? Kasi ang Panginoong Kristo po, even Jesus Christ, in Mark 1:35, when the ministry is growing, kapag siya'y nagpagaling, siya'y nagturo, He always departed to the crowd and talked to the Father. So tayo rin po, bilang mga nagmi-minister sa Panginoon, we have to protect and focus to our secret place. Ang gaganda po ng message na nababasa ko po, Daddy, na po, sabi nila, sige po, kung may nakita po kayo dyan. Sabi ni Pastor J.C. Gasmentaton, ministry is just a result of your personal relationship to God. Right. Hindi sa galing ni naman, kundi dahil sa galing at anointing ng Panginoon, kaya walang pwedeng magmagaling. Malaki, yes. It's all by God's grace. Tama to, no? Ako lagi ko itong sinasabi, wala akong pwedeng ipagmalaki kundi si Jesus. Kasi ang totoo, sino ba ako? And you know, GK Live, bakit ito lumabas? Hindi ko naman to inisip lang eh. This is a revelation from God. And then yung upcoming program as well na Voice of the Hour, this is a revelation from the Lord. So wala tayong pwedeng ipagmalaki except the Lord Jesus Christ. Yes, sabi po ni Ate April Aquino Limbo, who we are in the public should be the same in our private life. Okay. Sabi ni Jonah Lilang Ozaraga, tama po yan, Pastor. Ang ating devotion dapat mas nag-aapoy po kasi through devotion, mabibigyan niya tayo ng direksyon as we do the ministry well. Yes. Ito po, ang ganda rin po ng sinabi ni Marlene Sumampong. Sabi po niya, be good in public, be better in private, be best in the secret areas of your life, which is totoo po yan. Amen. Sabi ni Pastora Lala Mariflor Tabuzo, walang halaga ang lahat ng ginagawa natin sa ministeryo kapag walang tamang relasyon sa Panginoong Hesu Kristo. Tama. Okay, meron ka pa ba? Okay, si Patricia Eunice, sabi po niya, yung tipong tulog na yung mga may intimate relationship sa Lord, gising pa para mag-solo si Lord. Okay. Yan yung mga quiet time, na gumagawa ng paraan para po sila ay magkaroon ng quiet time. Sabi ni Marjorie Mandak, our ministry is not owned.
it is not our own. Yes, it is for It God. is God. It is for God. Yes. Amen. Okay. So again, yan po, let's protect and focus our secret place. Dapat po, wag po natin kakalimutan yung secret place natin. Again, only the glory of God can do things in our lives. Amen po. So number 6 po, sabi po ng Romans, nagsasabi ka pa po ba? Okay. Okay, Romans chapter 12 verse 4 to 6. Ito po yung pang-anim. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophecy, speak out with as much faith as God has given you. So itong talatang pong to, ang sinasabi po dito is about the mastery of one. Okay? Bago ka po pumalang, tawag dito, mag-multiply ng gusto, kung you really want to become an effective minister, first, you need to master one ministry. Hindi pwedeng master of all trades, jack of all trades, master of nothing or none. Okay? So dapat meron po tayong first, we need to have a specific ministry na talagang pinagpo-focusan po natin. At pag na-master po natin, I believe, everything will just follow to each one of us. Yes, kailangan meron muna tayong isang focus. Saan ka ba ginagamit ng Diyos? Kasi minsan, wala pa nga na pinagpo-focusan na ministeryo. Nagsimula sa gitara. Hindi pa nga magaling mag-gitara, gusto na kaagad matutong mag-keyboard. Hindi pa gumagaling mag-keyboard, gusto na kaagad matutong mag-drums. Hindi na pa gumagaling mag-drums, gusto na agad matutong mag-bass guitar, no? So, kinakailangan po, meron muna tayong mastery of one. May isa ka munang tinututukan. At pag ito ay nagawa mo na, yung tinututukan mong isa, nagawa mo na yung the best, na ibigay mo na yung the best, kumilos ka na ng pinaka-the best dun sa isang yon na pinagpo-focusan mo, na ginagamit mo na kaloob ng Panginoon sa iyo. And then, after that, dahil nakita ng Panginoon, wow, ang anak ko talagang namumunga na ng gusto dito, ang Diyos na ang magdadagdag at magdadagdag ng iba pang bagay na gagawin mo. Naalala ko tuloy nung bago pa lang ako, just because I don't know kung saan ako pwedeng gamitin ng Panginoon. So nag-start ako, linis-linis ako ng church. Linis ako ng church. Maraming ayaw yung ministry niyan. Oo, kahit hindi ako inuutusan ng pastor ko, linis ako ng church, linis ng CR, at masaya ako, no? Hindi ako nagrereklamo, buhat-buhat ang malalaking speaker, kasi palakihan ng speaker, pag di malaki speaker mo, hindi maganda tunog noon. Hindi maganda ang speaker, unlike ngayon, paliitan, pero ang ganda ng tunog. No? So, ganun ako. And then, marunong nga pala akong sumayaw. The Lord gave me a talent to dance. So, I used my talent to dance. So, I just focus in dancing. I am the head, and then I became the head ministry of the dancing ministry. And then after that, the Lord promoted me from glory to glory until I became a pastor. And of course, nagdrama-drama pa nga pala kami. Sayaw-sayaw, drama-drama, no? Kanta-kanta. Pero yun ay pagkatapos ko nang may mapagfokusan. And then the Lord promoted me as a pastor. Yes, so tapo yan. So again, be master of one. So it simply means having a specific gift first and mastering it. At ang pinakamasaya po doon, nakita nyo naman si Daddy, sobrang dynamic in order for you, based on his experience, and through my experience also po, kasi nagsimula lang din po talaga tayo sa dance, na po, in order for us to become a dynamic, we need to master one first, or become specific first. So bago po tayo maging dynamic na mga minister ng Panginoon, kailangan meron muna po talaga tayong isang minamaster. Alright. And everything will just follow to each one of us. Yes, gusto ko lang basahin yung isang comment ni Lenny Gamboa. Lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon ay may tunay na pagsunod at pagmamahal. God knows everyone, our hearts, po sa lahat ng ating ginagawa. Right, God knows our heart. If we're doing it for God or for somebody.
Yes, ito po, Grace Mendez. Mukhang meron po siyang gustong sabihin talaga dito. Ministry is good, pero dapat clear ang purpose. Baka after na lang sa ministry, sa title, okay, yan po yung ministry, saka ministry. Kaya yan yung dapat po nating iwasan. Pero ligaw na yung spiritual life mo. Yes. Yes, sabi ni Ate Jonah Lilang Ozaraga, yes na yes yan. Kailangan magmasteral ka kung saan ka naroroon kasi si Lord na ang bahala. Tama. JC Gasmen, kay Pastor po, sabi niya, wag din natin i-replace ng ministry yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Mahalaga, laging babalik tayo sa pinagmulan ng kalakasan natin, si Lord. Yes, totoo po yan. Yes, si Ireneo Vicente, simple lang din po ang aking pagsunod na nais ng Diyos sa buhay po natin. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 4, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. Alright, Praise God. praise God. So again po, so yan po yung mga keys for us to become effective ministry. Again, ulitin po natin, you've got to understand, guys, tinawag tayo ng Panginoon when God calls the apostles, ibig sabihin may ipapagawa talaga, Daddy. Yes. Ulitin po natin, hindi po masama yung ministeryo. Again, the ministry is to serve God and to serve others. Ang gusto po lang natin maiwasan dito, unang-una po, yung kanina po, yung unang-unang ministry na yung para tayong si Martha, busy-busy na tayo, nakakalimutan na natin yung pagiging aware natin sa presence ng Panginoon. Right. And then yung pangalawa, yung ministry, hindi na patungkol sa Diyos, kung hindi para sa atin na we build, there are times, most of the ministers, we build their ministry to themselves. Kaya kapag may nangyayari, sila yung medyo talaga naapektuhan. No, everything is for the glory of God. Again, we are all servants of the living God. At yan po yung gusto nating iparating ngayong gabi. Sabi ni Denmark Villesa, if you want to serve God, make sure that God called you. Hindi tao ang tatawag sa iyo. Yes, totoo po yan. Yan. Yes. Then, so praise God. So Daddy, meron ka pa po bang mababasa dyan? Sabi ni Marjorie Mandak, kaya't nararapat na magpagamit tayo sa ministry na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yes, totoo po yan. Huwag po kayong magsawang maglingkod sa ating Diyos na buhay. Alam ko po, hindi madali na maglingkod sa ating Panginoon. But guys, every day, keep moving forward because God is with us. Our labor will never be in vain. Pero ito po, Daddy, meron tayong question and answer for this evening. Okay. Kung meron po kayong katanungan, be free po na magkaroon po tayo ng question and answer para po meron tayong discussion. But tonight, we are going to answer some question para po mas lalong makatulong po sa inyo sa ministeryo. Ito po, yung unang tanong para masagot po ng Daddy. Bakit madali sa iba na talikuran, iwanan, maboring, at magsawa sa ministeryo? Well. Thank you for a good question. Hindi, seriously speaking, bakit madali sa iba na talikuran, iwanan, maboring at magsawa sa ministeryo? Number 1, sino ba ang tumawag sa iyo? Totoo. Na dapat maliwanag sa atin, sino ba ang tumawag sa atin? Kasi minsan, may naglilingkod sa ministry, nababarkada lang. Kasi yung kaibigan niya, active doon sa ministry, kaya siya rin, dahil gusto niyang kasama lagi yung kaibigan, nagiging active din siya. Totoo po. So, kaya dapat mahalaga, no? Kailangan, para wag tayong maboring, sino ba talaga yung tumawag sa atin? At wag natin basa talikuran ng Panginoon. Kasi naalala ko, nung unang taon, nang ako'y kauna-unahang nagpastor sa aming bayan sa Quezon. Naku, hindi pa Kristiyano na ng tatay ko. Nang makinig kayo mabuti. Alam nyo ba, manginginom ang tatay ko dati. Pero Christian na ang tatay ko ngayon. Naku po, nagwala sa gitna ng kalsada. Bagong-bago pa lang yung gawain sa bayan namin, nagwala yung tatay ko sa gitna ng kalsada, lasing, at nagsisisigaw, "Wag niyong pakikinggan ang anak ko, nasisiraan ng ulo yan. Hindi totoo ang mga pinagsasasabi niyan." Naku, nagpapastor ako, kauna-una ang pagpapastor ko yun, ha?
talagang iyak ako ng iyak sa Panginoon kasi yung tatay ko nagwawala sa gitna ng kalsada at sinasabing wag akong pakinggan kasi nasisiraan daw ako ng ulo at hindi daw totoo ang mga pinagsasasabi ko. Can you imagine your father is shouting and telling that to don't believe on you or in you? Aba, medyo mabigat o yan. Kaya medyo talagang iyak ako ng iyak, parang ayoko na. Pero alam nyo, sumagot ang Panginoon sa akin. Nananalangin ako, iyak ako ng iyak. Sabi ng Panginoon sa akin, sino ba ang tumawag sa iyo? Tatay mo ba o ako? Sabi ko, kayo po, Lord. Sabi ng Panginoon sa akin, gano'n naman pala eh. Gumawa ka sa akin at ako ang gagawa sa pamilya mo. No? So, clearado sa akin. Nasa ministry ako, not because of my family, not because of my friends, not because of my church mates, but because I am called by God in the ministry to serve God. Yes, amen. Pangalawa, Sige lang po, Daddy. your relationship to God. No, mahalaga. Eto, mahalaga kung alam mo kung sinong tumawag sa iyo. Pangalawa, yung relasyon mo sa Panginoon. You need to continuously have an intimacy with God. Yung ating mainit na pakikipagniig sa Panginoon ay huwag magbabago. Yung ating panahon, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, huwag magbabago kasi habang tumatagal, minsan nami-misfocus tayo. Nami-misfocus tayo sa blessing. Minsan pag masyado ng pinagpapala, nako, nandun na yung focus. Minsan naman, kapag marami nangyayaring himala, wow, ang galing-galing ko na. No? Nami-misfocus tayo. Or minsan naman, dahil sa sobrang tagal na natin sa ministry, parang alam na natin or yung tinatawag nating familiarity. Kaya ang nangyayari, wala na tayong masyadong time sa Panginoon, kundi kasi parang alam ko na gagawin ko. No. We always think about our intimacy with God, our relationship to the Lord. Because pag alam mo na ikaw ay merong magandang relasyon sa ating Panginoon, remember this, if you have a good relationship to God, you can have a good relationship to others. Yes. In your ministry, you will become effective in the ministry if you have good relationship to God and to others. Yes, amen for that. Guys, please hear what everything na sinasabi po namin sa inyo. Dahil ito pong question pong ito, Daddy, it's not only for baguhan. Right. Kasi meron din po talagang medyo matagal na, talagang iniiwan ng ministry, tinatalikuran, for their reasons, na po kung ano man po yung mga reason natin, only God knows that. But one thing I'm assured, guys, ang ministry po ay hindi career. Na po, makaka-relate ang mga nagtatrabaho dito. No, itong question ito, bakit iniiwanan, bakit naboboring, bakit nagsasawa? Bakit? Kasi nagtatrabaho kayo. But if ministry is life, if Jesus is life and ministry is life, I'll tell you, dumaan man po tayo, hindi mawawala yon bilang tao, maboboring tayo, minsan madi-discourage, minsan madi-discourage tayo, masasaktan tayo, makakaramdam na parang tinatamad, pero because dahil yun yung buhay mo, hindi siya career, then you will continue to do kung ano man yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi buhay mo na ang Panginoong Jesucristo at ang buhay mo ay gawin at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So, kaya minsan bakit nagtatalikod? Kasi minsan ministry is a career to others. Right. Gusto ko lang basahin kay sinabi ni Jasper Prado. I think this is from Tarlac. Dito niya, nakilala natin siya dito sa GK Live. Sabi niya, if God's will, di magsasawa. Maybe he's telling that if you're doing God's will, if you are doing God's will, hindi natin ito pagsasawaan. Yes. Tama. Alam nyo kasi minsan kaya tayo nagsasawa, we're not doing God's will. But if we are doing God's will, hindi tayo magsasawa talaga. Sabi ni Rowena Corsame Omanya, hindi na si Lord ang priority kaya nawawala sa paglilingkod. Tama rin. Kasi minsan, hindi na talaga natin priority ang ating Panginoong Hesus Kristo.
Okay? Kay Pastor JC sabi niya ito, possible din po ito, maaring dahil mabilis nakuha yung ministry at hindi dumaan sa proseso kaya mabilis iwanan ng ministry, which is totoo po yan. So, life is a process. So, minsan yung iba madaling makuha kaya madaling iwanan din. Easy to get, easy to forget. Yeah, ito lagi nating sinasabi, no? Ito lagi ko sinasabi sa pagtuturo. Ano, kasi may mga, minsan kasalanan na rin naman po natin na madali nating napapatayo yung mga Kristiyano. Kinakailangan po may tamang proseso. One time may nagsabi sa akin, sana po magkaisa tayo sa pananampalataya. Alam mo, ang sagot ko, sabi ko, wala namang problema sa pagkakaisa sa pananampalataya. Basta tayo ay nasa tamang turo at nasa tamang proseso. No, kasi pag tama ang turo, okay lang magkaisa-isa tayo. At pag tama ang proseso, hindi basta-basta nilalagay sa isang posisyon. Ano yung madaling nagiging leader? Hello? Wala ka pang ang alam, naging leader ka na. Ano, or hindi ka pa nga, anong ituturo mo? Or hindi ka pa nga nahuhubog sa iyong pagka-Kristyano. Tapos bigla ka na lang tatayo tutugtog, bigla ka na lang mag-MC o ano pa mang gagawin mo sa ministeryo, o ilalagay ka na lang bilang leader dahil mukhang matalino ka, mukhang magaling kang magsalita. Naku po, ito po yung sinasabi, easy to get, easy to forget. No? Kaya, be careful po tayo dyan. So, yan po yung mga kasagutan po na maaaring bakit po yung iba nawawala. Again, so may kanya-kanya po tayong reasons. It's only the Holy Spirit can know it. It is based on our experience, and we respect whatever sa mga maaaring yung iba nanonood, dating nagmi-minister sila, ngayon hindi. Come on, guys, get it right unto the Lord. Hindi pa po huli ang lahat. The Holy Spirit always convicts us and is always giving us the opportunity na gawin kung ano ang tama habang may grace period pa ang Panginoon. Right. Kaya mo ito napapakinggan, kapatid, kasi God is still convicting you na makita mo na ang biyaya niya, ang habag niya ay sapat sa buhay natin para itama natin ang lahat na anumang bagay na dapat nating itama. At sa mga narito po, kung maaaring nandito ka ngayon, nanonood ka at parang ikaw ay nandun sa sitwasyon na sinasabi, no, parang nanghihinawa. Nako, wag ho tayong bumitaw sa Panginoon. Yes. Balikan mo lang yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. Alam mo naman yon, alam nyo, lahat tayo, alam naman natin kung saan nagsimula, bakit tayo ng lamig, bakit tayo ng lupaypay. Kailangan lamang nating balikan kung saan nagmula yon at manghingi ng tawad sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at pabayaan po natin na i-restore tayo ng Panginoon, magpanibagong lakas tayo at maranasan natin muli ang kasiglahan sa paglilingkod sa Diyos. Yes. So, sagutin na po natin, Daddy, ang pangalawang question. Meron pa ba? Yes. Okay. Medyo marami pa po itong question. Kung meron po kayong question, just type comment it so that we can read it. Kung hindi naman po, you can directly message the Gising Kabataan para po meron pong titingin doon at babasahin po namin kung ayaw nyo pong magpakilala. Ito yung pangalawa, Dad. May gusto ko po bang basahin? May tanong kasi, pasok ko lang to, sige no? po, Daddy. Sige, tanong from Israel. Kuya, ikaw naman ang unang sumagot. Alam ko sa Israel to, si Sister Noemi Maring. Kasi ho, nakapagsalita kami sa church nila Pastora ST, ano, isa yan sa pinagsalitaan natin sa Israel. Nung kasama yung team ng Gising Kabataan, nag-concert po tayo doon at nagturo doon sa kanila. Sabi dito, paano naman po yung gusto mo yung ministry at ginagawa mo lahat para makuha yon, pero may mali namang ginagawa. Mali yung ginagawa po, Daddy. Oo, may mali siyang ginagawa. Gusto niya yung ministry, ginagawa niya yon, pero may mali siyang ginagawa. Again, so, ang pinakano po doon, get it right to the Lord, kasi sabi po ng James chapter 5, verse 17, 4:17, if I'm not mistaken, James 4:17, it says, siya na nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. So, guys, ganito po yan yung Diyos hindi niya pababayaan yung ministeryo. So, we cannot, again, ito yung lagi kong naririnig kay Daddy at kay Mommy, we cannot bribe
the Lord. Hindi pababayaan ng Diyos yung ministeryo niya. Na kapag naglingkod ka sa Kanya, ginagawa mo yung ministeryo niya, yung ministry for the glory of the living God, gagalaw at gagalaw yung Panginoon. Right. Kahit meron kang ginagawang mali, yun nga lang, hindi to the fullness na gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. Bakit? Kasi merong hidden sin. No? Right. Again, kung gusto natin yung matinding kapangyarihan, let us not settle for less. Kasi when God used us, it is full, talagang fullness. Gagamitin tayo in a mighty way, in a powerful way, doon sa kalooban ng Diyos. Kaya lang, hindi po natin yun maranasan minsan. Why? Kasi nga, minsan, binabribe natin yung Panginoon. Yan, ginagawa natin yung ministeryo, pero alam naman natin may kasalanan tayong tinatago. May mali tayong ginagawa. Again, nagkakasala po tayo. It's time for us to get it right in the eyes of the Lord. At tandaan po natin, kahit ano pang effort, gawin mo man yung pinaka-the best na gusto mong gawin sa ministeryo na gusto mo. Pero kung may mali kang ginagawa, hindi ka rin magiging masaya. Yes, totoo. Hindi ka rin magagamit mightily ng Panginoon. Because when you are doing wrong in the eyes of God, the anointing will not be with you. Wala kang pahid ng banal na espiritu kasi hindi ka papahira ng banal na espiritu kung may mali kang ginagawa. Kaya ako ang maipapayo ko, kung talagang gusto mong maglingkod sa Diyos at gusto mong maibigay yung the best mo sa Panginoon, alam mo, tsaka doon sa sinabing, binigay naman yung lahat. Medyo parang conflict. Kasi kung binigay mo lahat, bakit may mali kang ginagawa? Pakisabi po. Kasi kung binigay mo lahat, kasama mong ibibigay, pati yung mali mong ginagawa, Yes, isusuko mo sa Diyos. Since meron ka maling ginagawa, meaning, hindi mo pa binigay lahat. Meron ka pang nakatago na nasa sayo. And I just wanna challenge you. Alam mo, kung nagagamit ka ng Panginoon kahit na meron kang nakatagong kasalanan, I tell you, kung yan ay isusuko mo sa Diyos, higit pa sa paggamit sa iyo ng totoo. Panginoon, pag buong puso mong ibinigay lahat-lahat, gagamitin ka mightily ng Panginoon. Amen. Amen for that po. So praise God again. I hope po dun sa nagtanong at sa makakarinig, maaring hindi rin po siya yan. I hope na naparating po namin because we're not going to judge you. It's only God can judge that. Tama po ba, Daddy? No, again, what we want is gawin po natin kung ano yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Kasi maaring, Daddy, siguro, may mga ganyan, yung meron silang parang pa-segue. Di ba? Kasi minsan bilang tao, yun po yung, again, yun yung kailangan po nating pinaka-the best na dapat po nating ginagawa, kung hindi patayin yung sarili po natin. If you really want to serve the Lord, sabi ng Panginoon, carry your cross daily and follow me. It simply means dying to ourselves every day. The Word of God says, obedience is better than sacrifice. Even you sacrifice yourself in doing the ministry, the best that you can give, if you are not obeying God, sorry po, pero hindi pa rin yan the best. At tandaan nyo ho, hindi yung pagpapakasakit, hindi yung pagbibigay mo ng mainam mo, pero hindi ka pa rin naman sumusunod sa Panginoon. So sino man yon, alam kong hindi naman ko siya ang nagtanong, ay siya yung nasa sitwasyon. Kung sino man po yon, bigay mo na lahat-lahat sa Panginoon, pati yung mga maling ginagawa mo, isuko mo sa Diyos because obedience is better than sacrifice. Yes, again po, to the church that is watching, to everyone who's watching, he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying tonight. Okay, so may question ka pa po ba, Daddy? Sabi ni Marjorie Sige Manda, po. gawin man po natin ang lahat sa ating ministry at sa Panginoon. Kung mali naman po ang puso natin, ang lahat po ay baliwala din. Yes. Alright. So, praise God. So, last question po natin dito. Again, if you have question po, please type it so that we can answer you po. Kung hindi naman, directly message the Gising Kabataan page po. So, dito, the next question, bakit madalas may mga ministeryong hindi namumunga? Okay, bakit madalas may mga ministeryong hindi namumunga? Una,
Again, balik na naman tayo sa relasyon sa Panginoon. Yung ginagamit doon sa ministry na yon, kumusta kaya ang relasyon niya sa Diyos? Because, you can only be effective to be used by God in the ministry, and you can be fruitful in the ministry that God has entrusted to you if you have a good relationship to God. No, doon tayo lagi babalik Kasi lahat ng bagay na ito nanggagaling sa Diyos. So kung may ministeryo na ipinagkatiwala sa iyo, meaning pinagkatiwala lang niya ng Diyos sa atin. Kagaya natin sa JCPSMI, sa Gising Kabataan, pinagkatiwala lang ang Diyos yan sa ating mga buhay. So, sa Kanya nang galing. So, kung sa Kanya nang galing, dapat siyang pagkukuhanan ko ng lahat na dapat na gagawin, lahat na dapat sasabihin, lahat ng dapat na revelation manggagaling sa Kanya. So, dapat yung relasyon natin sa Panginoon talaga laging tama. Laging nakakonect. Kung tayo'y laging nakakonect sa Wi-Fi, to be able for us to have always signal in our cellphone, in our internet, we need to have a good connection as well to God if we want to have a good connection in the ministry to be able to be fruitful. Yes, praise God for that. So again, medyo malawak po kasi rin tong question. For me, medyo malawak po ito kasi when you talk about bunga, ano po ba kasing define nyo ng pagiging bunga? Maring yung iba kasi, define nila pag maraming crowd, but for me, the best fruits na meron po ang isang Kristiyano is the fruit of the Holy Spirit. Sabi po ng John chapter 15, He is the true vine, we are His branches. We cannot bear fruits if we are not abiding to Jesus Christ. So it simply means, naniniwala ako, mamumunga tayo, kagaya ng sabi po ni Daddy, if we have this connection. You've got to understand everything in the ministry, everything in our lives is not of connection for connecting, but out of connection. If you really want to bear fruits, everything will come out from our connection unto the Lord. So yun po yan. So ngayong gabi natin. Okay, actually malawak nga yan hindi natin mabibigyan ng lahat ng sagot. Yeah. Oo, so siguro po sa mga susunod na Gising Kabataan Live, meron tayong mga question and answer. Kung gusto niyo po, tawagin niyo po si Daddy or personal. anything. Kung gusto niyo po na patungkol sa ministry at sa leadership, mag-enroll po kayo sa School of Leadership. Alright, yeah, okay. Meron po tayo. If you want to ask question about that, just message us in Gising Kabataan because it's just a mini Bible school na kung ikay magpapastor, kung ikay may calling, you can enroll in this. Praise God. So yan po. So again, yun po yung mga bagay po na nawa po naliwanagan ng Bautista and it helps. And I believe, Daddy, I really sense in my spirit na pagkatapos po nitong episode na ito, yung thoughts natin, the mentality when it comes to the ministry, it will become different thoughts ng bawat nanonood. Mas lalong papahalagahan kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mas lalong pagsisimikapan at pagbubutihin ng ministeryong ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kaya ngayong gabi, Daddy, okay, magigising na tayo. Yes. No? Manood po tayo at kapag ka natatamaan tayo, mag-outs lang tayo or mag-comment din po tayo habang pinapanood natin ang ating mga gigisingin ngayong gabi. Kaya, watch this! Gising! Sino yan? Morning po, Pastor. Sige, pasok. Oh, ikaw pala. Pastor, magpapapray sana ako para magkaroon ng trabaho at makatulong sa ministry. At sisiguraduhin ko, Pastor, kapag nagkatrabaho ako, makakatulong ako sa ministeryo. Praise God, maganda yan. Come on, let's pray. Congratulations, Panginoon. Okay guys, i-remind ko lang kayo
Kasi dapat ang ushers and usherettes, sila yung nauna sa mga church members. Okay? Kasi magpipray pa tayo. So, yun. Okay ba yun sa inyo? Yes. Okay. Okay guys, maraming salamat. So, yun lang yung ating meeting ngayon. Thank you, Kuya Gusto. Yun, magpapaalam pala ako sa iyo. Praise God, natanggap ako sa trabaho. Praise God. Kaso nga lang po yun, hindi ako pwede sa linggo. Kasi pinapapasok ako eh. Lalo na, double pay pa yun. Makakatulong pa ako sa ministry pag napasukan ko yun. Kapatid, nagpa-pray ka kay pastor, di ba? Dapat, wag mong habulin ang pagpapala. Ang habulin mo, yung source ng pagpapala. Let your yes be yes and let your no be no. Tandaan mo, bigay yan ng Diyos sa'yo. Gising! Yung mga commitment nating pinag-uusapan. Parang true to life yung story eh. Oo, no? Minsan, kapag ka tumawag ang trabaho, ang bilis. Ano? Ang bilis sumagot. Minsan kapag ka may gustong bilihin sa mall, ang bilis pumunta. Ang bilis mag-response. Yes. Pero, kapag ka ang Diyos na ang tumawag at may pinapagawa, ay nako, medyo kumakambyo pa ng konti, no? At nag-iisip-isip pa. No, minsan kasi, mas mahalaga pa sa... Sino ba mahalaga sa atin? Yung commitment natin sa Panginoon o yung trabaho nyo? Ano ang mahalaga? Hindi po bagong taon, may pumutok lang. Ano? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Yung commitment mo sa Lord o yung commitment mo sa trabaho o sa mga bagay na gusto mo? Kailangan maging maliwanag sa inyo yan. Yes, so po yan. Sana po, no, sana all sa trabaho, ganun din po yung ginagawa po natin. Yung iba, ayaw ma-late sa trabaho kasi mababawasan ng sweldo. Paano kaya kung ganun din sa Panginoon? Na pagka na-late ka, bawas biyaya, may 50 pesos ka na, di ka pa pupuntang langit. Paano kaya pag ganun? That's why, again po, guys, let us commit ourselves. If you commit yourselves to the ministry, do it the best way. Yes, because you know what? Ayoko namang isipin natin na yung trabaho ay hindi blessing. No. Yeah, totoo po Your yan. job is a blessing to you. Kaya nga, di ba, nung walang trabaho, nag-pray na magkaroon ng trabaho. Pero pag binigyan na kayo ng trabaho, yan ay pagpapalang galing sa Diyos. At ang Diyos na nagpala sa inyo, ay dapat hindi natin nakakalimutan. Dapat hindi natin pinapawalang halaga. Kasi siya ang nagbigay ng trabaho. Kaya kung anuman ang mga commitment mo sa trabaho, dapat din naman hindi maaapektuhan ang commitment mo sa Diyos. Let your yes be yes and let your no be no. Pag sinabi mo, bago ka nag-commit sa Lord na, Panginoon, ako po po'y susunod sa iyo at lalo pa ako mag-iinit pag binigyan mo ako ng trabaho o pag blines mo ako. Kaya pag binigyan ka ng trabaho at blines ka na, di lalo ka nga mag-init. Yes. Gawin mo ang pinaka-the best. Ang commitment mo ay ibigay mo ang 100% at lalo ka pang bubuhusan ng pagpapala ng Diyos. Kaya, huwag ganoon! Gising! Ala, time pala namin i-practice. Pero nakatamad, mamaya na nga lang, 5 minutes. Hindi masil magsisimula pag wala ako eh. Tsaka ako pa yung worship lead. Hindi naman nila alam yung kanta. Mamaya na lang pupunta ng church. Ako Facebook muna. Ay, ano Marites? Puyat na puyat. Juting-juting kagabi. Late ka na naman. Ano Marites? Ikaw pa naman ang worship lead tapos na late ka? Lagi na lang late. Lagi na lang. Kami na ang susunod sa schedule mo. Pakialam nyo ba, Hindi mo kayo mag-uumpisa pag wala ako, diga?
Kahit ako'y malit, wala man kayong pakialam. Ako nga ang worship lead, kaya ako masusunod. Eh di ikaw na. Galing-galing mo eh. Glory sa'yo. Kapatid, katulad ka ba ni Marites na hindi mag-work ang ministry pag wala siya? Kaya, Wag ganon! Ayan, kuya. Yan, sige, Daddy. Ano masasabi mo dyan? Ayan. So, ayan yung mga dapat po natin. Yan yung pinaka-isa sa nakakalungkot na pwedeng mangyari po sa isang Kristiyano. Pwede kasi nilang sabihin, glory to Jesus, pero ang gawa at ang kilos at ang pag-iisip ay glory to me na. Yan po yung pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari po sa Kristiyano. Bukang bibig na lang yung glory to God, pero glory to me na. Hindi tatakbo ang ministry pag hindi siya yung may utak, pag hindi siya yung concept, pag hindi siya, laging siya. Eh di sabi nga po dyan, eh di ikaw na. Oo, tandaan nyo yan. You need to be careful in the ministry. Huwag po tayong maging glory to me. Yes. Kasi tandaan nyo, kahit wala kayo, magpapatuloy ang ministeryo. Bakit to? Kasi hindi naman kayo, it's not about you, it's about God. Kasi meron kasing como magaling tumugtog. Ay, hindi ako dyan, kasi ako magaling ako. Pag ako nawala dyan, wala nang ganda yan. Tandaan nyo the glory is not from you. The glory belongs to God and the glory is from the Lord. So, kapag ito'y nakukuhanan natin, delikado na yan. Delikado, wag tayong maging glory to me. Pag ako nawala dyan, wala nang kwenta yun, hindi na maganda yan. Pag ako nanalangin dyan, gagaling yan. Sa experience natin, Daddy, marami nang nagsalita pong ganyan. Glory to God. Nung sinabi po nilang nawala, yung church po nagpatuloy at mas lalong gumanda at gumalaw ang Panginoon sa ating mga buhay po. Kaya wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki. Tama po ba, Daddy? Kaya ito'y paalala kapag kahit pag-aano yang kagaling, sa mga magagawang naririto. Si Marites, paborito ko yung isa sa... Tinamaan ng Namiss magaling. kita, Marites, ha? Ano nangyari sa iyo? Ngayon lang kita nakita. Okay. Alam mo kasi, ano sinasabi ko? Yung mga magagaling. Yung mga magagaling, minsan kasi, tayo naman kasi, kung may magaling, hinihintay natin. Na naghihintay tayo, pag may pinag-usapan at wala, magsimula kayo sa tamang oras para naman matuto silang sumunod. Kasi, tandaan nyo, it's not about the ministry of only one man. Yeah. This is a ministry for God and not for man. So para sila ay matuto, hindi ko magaling, hinihintay pag sinabing alas 8, kahit sinong wala, mag-practice kayo because it's not about anyone else, it's about God. Kaya, huwag ganoon! Gising! Tara, ligpit na tayo. Ay, sige, kayo na lang muna. Mamaya na lang ako. Ligpit na tayo kasi may fellowship pa tayo mamaya, diba? Kaya na yan. Okay. 1 hour later. Good morning, Pastora. Ay, good morning. Ligpit ka na po itong upuan. Ay, ang sipag naman. Pagpalain ka ni Lord, Iha. Una mo na ako, ha? Thank you po, ingat. Kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para sa personal na interes. O pansariling motibo. Kaya, huwag ganon! Eto. Malala ako dito, Daddy. Oo, may mga ganito kasi. Tandaan po natin, we are serving God. The Lord is using us. Tayo po ang ginagamit ng Diyos sa ministeryo niya. Ulitin ko po. Tayo po ang ginagamit ng Diyos sa ministeryo niya. Hindi tayo ang gumagamit sa Diyos sa ministry. Kasi minsan, sinasabi natin ginagamit tayo ng Diyos. Pero ang totoo, minsan
nagagamit natin ang Diyos to take advantage. For the fame, for the purpose, or for the blessings, minsan pa nga. Kaya dapat wag po ang mentality natin na pagka ministry, may kita ba dyan? Oh, yes. See, pagka eating ministry, ang daming nagpupunta. Hello? Pag camping ministry, again, ministry is not for our personal purpose. It is not para tayo ay pasarapin ang pakiramdam, kilalanin tayo, blessing, na po, lahat po yan susunod, pero kung si Kristo ang unang maitatanghal at maitataas po natin sa ating buhay, let us not use the ministry for our own personal purpose. Right. Tandaan po natin na tayong lahat ay ginagamit lang ng Panginoon at tayo'y daluyan lang ng pagpapala. We're just a channel of blessings of the living God. The source of our blessings is our God. So the source of our blessings is our Lord. The source of our purpose is our God. God has a purpose in our everyday life. God has a purpose in your life. The moment that you were born, God has a purpose already. So lahat ng bagay na yan, galing lang sa Diyos. Yes. Kaya sa Diyos lang tayo magpapagamit, hindi ang Diyos ang gagamitin natin. Bago ka magwag ganon, Daddy, bago tayo magwag ganon, si Miss Noemi, sabi po niya, pagkaharap si pastor o si pastora ang sipag at ang bait, pagtalikod may ginagawa palang iba. Oh. Maraming ganyan, pa-famous. O, ito po, Yan. sinundan niya ni Pastor JC, sabi niya, naging masipag lang kasi andyan si pastor, para nga naman famous. O, Alright. since binanggit mo si Pastor JC, Oh. banggitin ko si Ate April, si Oh. Pastora April Sige Aquino po. Limbo. Pakitang tao pala po naman. Magaling at masipag lang pagkaharap si pastor at si leader. Huwag So, ganon. kaya Daddy, ano pa ba sasabihin natin? Kaya, huwag ganon! Gising! Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Praise God po sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. At dahil nakikita naman natin na ang buhay ng bawat isa ay naging active pagdating sa gawain ng Panginoon, it's time for us na mag-level up din sa ministry. At dahil nagle-level up tayo sa ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, Active ako sa lahat. dapat mag-level up din yung relasyon natin sa Diyos. Active ako sa lahat. 1 week later. Ginagawa mo! Level up daw ng relationship sa Diyos. Sigurado mo, check ang journey ng mamaya. Amen. That's right. Level up din natin yung relasyon sa Panginoon. Excited na nga ako, ready tayo na ako. Hindi na makapaghintay. Po, wala pa namang devotion kahit araw-araw di ako may devotion. Pero okay na yun, pwede rin siguro yun, magaling na naman tumutog. Ayan, praise God sa buhay nating lahat. Dahil nakikita naman natin na ang buhay ng bawat isa ay naging active sa ministry, it's time for us na isik lalo yung kingdom's righteousness. Dahil dyan, mag-check tayo ng devotion. Ikaw ba, Kuya Marco? Kamusta naman ang relasyon mo pagdating sa Panginoon? Kahit wala na yan, active naman ako sa mga gawain. Lagi naman ako nandito eh. Present naman ako sa mga gawain. Wala, puro ministry tapos napabayaan ng relasyon sa Diyos. Totoo lang naman gusto ko eh. Nakalimutan mo na ba na ang ministeryo ay bunga lamang ng relasyon natin sa Panginoon? Kaya kapatid, huwag ganon! Ito, Daddy, ang lalaki ng boses, wag ganon. O, di ba? Go for the boys, sabi go for nga the ng mga boys, taga-Tanay. Okay. Okay, yan po. Alam niyo po, tandaan po natin, iwasan natin na tayo maging busy sa kingdom and not for the king. Minsan, na-overtake na ang ministry sa halip na yung relationship to God, yung relasyon natin sa Panginoon ay mapagfokusan natin. Minsan, panay na lang tayo, ministry,
At nakakalimutan naman natin yung ating personal ministry na relasyon sa Panginoon. Because if you are doing a ministry, dapat yung personal na ministeryo mo, na personal na relationship mo sa Diyos, ay wag mong kakalimutan. Don't just get busy only for the kingdom. Also, you need to be busy for the kingdom. Yes. Any devices po na overuse can be distracted or can be destroyed. Same thing din po sa ating mga buhay. If you're not going to charge your cellphone, kung hindi mo i-refuel ang sasakyan kapag ito ay empty na dahil sa sobrang paggamit, all of those things can be broken down kapag hindi po natin ito pina-refuel or pina-charge. Same thing in our lives. Kapag overuse ang buhay po natin, na po at hindi tayo nagre-recharge in the presence of the living God, our lives can be broken also. Kasi ang ministry can break us or can also make us po. And you know what? Kapag tayo po ay masyadong nagamit, kumbaga sa sasakyan, nagpapa-change oil. No, medyo na iba yung meaning ng change oil ng mga nakararaan. Pero I just want to focus, no, yung sasakyan kasi po tayo may sasakyan, no. Yung sasakyan kapag masyado nang nagagamit, masyado nang dumudumi yung langis. Kasi over na yung pagkagamit. At pag hindi mo ito pinalitan ng langis, ito ay masisira. Ganon din mo sa ministry. Oil is representing the power of the Holy Spirit. Yes. We need the fresh oil of the Holy Spirit. Kailangan natin yung sariwang langis ng banal na Espiritu. At kapag tayo ay panay gawa lang ng gawa, ministry ng ministry, at hindi maayos yung relasyon natin sa Panginoon, hindi tayo nananalangin, hindi tayo sumasamba, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nakikipag-ugnayan ng maayos sa Diyos, because you can only have a refreshing time. We call it refreshing time, or time of refreshing, when you have an intimate relationship to God, when you have intimacy with God, when you read your Bible, when you worship God, when you pray, when you seek the will of God in your life, diyan ka magkakaroon ng isang panibagong langis ng kapangyarihan ng ating Panginoon, at hindi ka manghihinawa at hindi mo ma-over ang ministry kesa sa relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya, wag nga, gumawa ka, gising! Yes, so much for this night. Sobra pong marami po kayong natutunan. I believe in the name of the Lord Jesus Christ. Again, whatever the Spirit says, let everyone hears what the Spirit is saying. Lastly po, for our last word po, sa akin po in Mark chapter 3, verse 14 up to verse 15, dito po sinocase ng verse pong ito kung paano tayo magmi-minister sa Panginoon. So sabi po dito, verse 14, and He ordained 12, and they should be with Him, okay, and that He might send them forth to preach, and to have power to heal sickness and to cast out the devil. Habang tumatagal po tayo, sa una naman po, Daddy, lahat tayo pure na maglingkod sa Panginoon. Pero whether we accept it or not, everyone is vulnerable for impurities in doing such ministry. Kung gusto po natin mapanatili ang purity so that we will be effective in the ministry, balikan po natin itong verse pong ito. Tatlong bagay na pinakita po. First, ano ba yung reason mo? Verse 14, it says, they should be with Him. The main reason why we are in the service, it is all because for God. Lahat ito ay para sa Diyos at para lamang sa ating Panginoon. Next, after ng reason, what is the purpose? Sabi doon, to preach the gospel. The purpose is to lift up the name of the Lord Jesus Christ. Hindi ang ministeryo, hindi ang sarili, kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Then the third, casting out demons. And then, yung pangatlo po is yung objective. Ang objective, to cast out everything bad thoughts and to bring everyone in the presence of the living God. Again, reminder of this, yung tatlo po, yung reason, yung purpose at objectivity po natin for us to become pure and effective in the ministry that we have. Si Lord,
itataas ang Panginoon at ilapit ang mga tao para sa Panginoon. And all for the glory. Amen. Meron pa ba akong sasabihin? Parang nandun naman na lahat. But anyway, gusto ko lamang pong sabihin na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakakapagod. Yes. Nagkakaroon lang tayo ng pagod kapag kinukuha natin yung hindi naman natin dapat nakuhanin. Yung hindi naman tayo ang dapat nagpapasan. Kaya nga, di ba, kapag napapagod ka, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, lumapit kayo lahat sa akin, kayong lahat na napapagal, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, to be able for us na hindi makaramdam ng pagpapagal o ng pagkapagod sa ministeryo, because we're talking about the ministry. Tandaan po natin, una, hindi sa atin ang ministry. Yes, amen. Tayo po'y katiwala lamang ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan ng ministeryo, ibinigay ng Diyos, kaya gagawin lamang natin kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 16, verse 24, ang sino mang nagnais sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, tandaan natin na dahil ito'y sa Diyos, susunod lang tayo sa Panginoon. So, para maging maliwanag sa atin na hindi ikaw ang nagpresenta para ikaw ay gumawa ng ministry. Tinawag ka ng Diyos, kaya ka gumagawa. Yes. And it's our privilege and it's our honor to serve the King of Kings and the Lord of Lords in our life. Tandaan ho natin, ang ministeryo ho ay dinadalangin po namin ang bawat isa magawa pa doing in our life. Kaya nga po, O Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Itatak mo sa aming puso, Panginoon. Right, praise God. I know, I believe po, kayo po'y pinagpala ng ating Panginoon. And please, guys, before we end, sa bawat po makakapanood nito, please keep sharing, comment, and reacts ano man pong napanood nyo po ngayon. And please keep sharing po para ma-spread pa po yung gospel ng Panginoon. And Daddy, sige po. Okay, we just wanna thank personally. Alam nyo po, meron pong 5,000 until 5,000 stars until this August 28, I think, ay meron pong idadagdag na $150 ang Facebook. So, we take the challenge. Ano po? And so, we just wanna thank those of you
Raymond Magigulay for sending 10 stars. Alpha Maging for sending 200 stars. Kuya Ice for sending 45 stars. Marge Rosales for sending 25 stars. Renato Mirabales for sending 24 stars. April Limbo for 50 stars. Alicia Oblea, 20 plus 15, 35 stars. Mean Abenahar, 25 stars. Venus Ebrero, 100 stars. Sara Anzari, 50 stars plus 39 is 8. All in all, 89 stars. Thank you po. Ate Nice, 100 stars. Patricia Zavala, 100 stars. Godfrey Biaris, 50 stars. John Dale Nazareno, 50 stars. And we just want to thank Lex Rifas for sending 1,000 stars. So, more thank you stars so to come, much. Daddy. Yeah, more stars to come. Yes. I hope na sa susunod po, and meron pa po tayong two Tuesday, just to get the challenge of Facebook for them to add $150 yes. sa earn po natin. At tandaan po natin, we have update lang po natin, Daddy. Tonight, meron po tayong 2,003 stars. So, wow! 2,997 stars na lang po ang video natin. Maging 5,000 stars. Na po, ma-reach po natin yung bonus po na ibibigay ni Facebook. And it's a big help. Sending star is a big help to this ministry po. And from the bottom of our hearts, Daddy. Yeah, we just want to thank you and we just want to bless you all because anumang itatanim nyo, ito ay makapatutubo at mamumunga. So kung meron pa keep sending lang po. Yan po. Pwede pa po ulit na pwede pa po kayo magpahabol. We just want to take the challenge. At tandaan nyo po, yun pong ibinigay nyo, ito po'y wala po kami ditong sinisweldo. Yes. Lahat po yan, pupunta sa bibiling lote at ipapatayong Gising Kabataan Center na base dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Yes, so much for this night. Again po, ayan po si sige, ang habol, Daddy, si Ate Patricia. He sent again 50 stars. Okay. So thank you so much again. Kahit manood po kayo ng replay, you can keep sending stars pa rin po. To everyone na sharean nyo po, pwede pa rin po sila mag-stars. Again, ang hiling lang po namin, keep sharing, comment, react, para po yung mapansin po ni Facebook po ito at ma-share po natin yung gospel sa mas marami pa pong tao at maabot po nito for the glory of the living God. Kaya, and we just want to challenge as well kung meron pong Instagram ang GK. So, GK po, yung logo mismo ng GK po ang makikita nyo. You can follow the Instagram of GK at ang Twitter. Di po namin ito kasi napopromote Facebook. After this po nito makikita nyo po. And you can follow as well my Instagram, Basilio Valfebrer, and also my page because I have 5,000 already. Matagal na. Marami po kasi hindi ko na ma-accept, pending. So, i-like nyo, i-follow na nyo na lang at i-like yung pong page ko, yung Basilio Valfebrer. Kasi hindi ko na po kayo ma-accommodate. At meron po akong Instagram as well and Twitter. Hindi ko po kasi ito na nabibigyan ng attention. So, tandaan nyo po mga kapatid, kami pong mag-ama ang lagi nyong makakasama tuwing Martes ang gabi, alas 7. Ako po si Pastor Basilio Valfebrer. At Kuya Aris. Ang lagi nyo makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, lasugan, sigarilyo. Pagkat